Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay pupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Lord. Lord, hindi namin sukat, hindi namin kaya tignan, hindi namin kaya aruhin, Panginoon, ang iyong pag-ibig ko sa kanila. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig sa Panginoon. Patuloy mong pinapatunayan na ikaw tapat sa amin, Panginoon. Sa kabila po namin kakulangan, pagkakasala sa iyo. Tapos, Lord, napakahawak ka naman ang binibigay mo po sa amin para mag-realize namin, palitan namin yung pag-ibig mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po dahil kami ay may kalayaan na magbuhay po sa iyo. Kami ay may panahon na mag-aral na iyong salita, Panginoon. Kaya mo, Lord, na patuloy na maluwalhati ka po sa oras na ito. Ibigay namin sa iyo, Panginoon, yung mataas na pagpuri at pagsama. Ikaw lamang ang maitaas at mapurihan. Walang ibang pangalan ang mapurihan kundi ang pangalan mo lang, Panginoon. Pagkamat, Lord, nakikita mo kami po ay napaka-busy ng mga tao sa mga ngayon. Kaya po salamat, binigyan mo kami ng pagkakataon na mapuri po sa iyo. Pagdalangin namin, Lord, ang iyong dala ng Espiritu Santo na siyang patuloy, Panginoon, na magulang sa aming pong gawain. Ibabawa, Panginoon, ng Espiritu ng pagkakalaman sa bawat salita, sa bawat letra na aming pag-aaralan, na galing sa iyo mga pangako, Panginoon. Iwaw naman namin at makita namin yung Panginoon pag-ibig ng Panginoon. Pagpalahin mo rin po ang aming mga kapatid na hindi ko namin nakasama. Makapiling ako rin ang mahal sa buhay, Panginoon. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, ninanakila ka namin. Ito po ang aming panalangin sa iyo, mga sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So nakita mo natin, we are blessed, di po ba? Sino po ba yung blessed? Christmas. Sino ba yung marami nakatanggap ng tips? Sino ba yung maraming napamastuhan? So kahit sabi namin ng mga matatanda, ang masaya ito ngayon yung mga bata lang. Kasi yung mga bata marami talaga yung tatanggap. Pero hindi naman papayag ng Panginoon na yung mga likod niya ay hindi magkaroon ng biya sa nakakalaang Pasko. So ang topic po natin ngayon is about paano ba natin i-reverse ang goodness ng ating Panginoon Jesus. Ito po yung ating topic is times of reversion. So marami pong nangyari sa ating buhay ng nakaraang taon at sinabi mo nga kanina, ito yung pagkakataon mag-reflect tayo sa kabutihan ng Panginoon. Paano po sa ibang tao ngayong year 2025 hindi po lagi para sa amin? At kung tatanungin po natin, majority po ng mga tao lalo na po sa Western Visayas, hindi nila masasabi na masaya yung Pasko nila. Dahil marami pong buhay ang nawala, maraming tahanan ang nawasan. At para sa kanila yung taong ito is manas. Pero po tayo mga Panginoon, hindi natin i-claim na lahat na nangyayari po sa buhay natin ay hindi maganda. Minsan ang pamamaraan ng Panginoon ay ginagamit niya yung mga bagay na mahirap maintindihan, mahirap mong naman. Pero kung tayo po ay patuloy na magtitiwala doon sa plano ng Diyos na didesign para sa akin, nakikita po natin na ang year 2005 ay isang malaking bilisan sa mga sasabi. Kaya ba? Ganun mabuti ang ating Panginoon. So, ito po yung time na kung saan mag-refresh po tayo. Ano ba yung ginawa ng Panginoon? At ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin sa susunod na taon? Marami po sa atin na nagpaplano, may mga katunayan na ako hindi pa Kristyano. Kapag dahil po yung ganitong season, ako ay gumagawa ng mga listahan na kung saan ako ay gagawin ko sa susunod na taon. Pero dahil ako ay walang pagkakilala sa Panginoon at hindi ko nasusunod yung kalooban niya, lahat ng bagay yun ay nasusulat lang. At hindi ko nagagampanan dahil napakahirap gampanan. Pero nung time na po tayo nakakilala sa ating Panginoon, kahit hindi po natin isulat ang Panginoon, ang ayos ng lahat ng yan. Ayun po ba? Medyo nahihirap ako kung saan ko matagal. Pero hindi po ba nakit siya? Hindi natin nahiyak yung goodness ng Panginoon. At sabi po ng chapter 3 verse 19, kaya magsisina kayo at manumbalik sa Diyos upang ang inyong mga kasalanan ay mabawi at upang dumating ang mga panahon ng panibago ng ulan sa Panginoon. So sinabi po ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto
na tayo po mga lingkod ng Panginoon. Kailangan po lagi tayong malinis sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po? Upang manumbalik yung glory ng ating Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Dahil alam naman po natin, kapag ang isang tao, ang isang Krisyano, ay hindi po namumuhay sa katwiran ng ating Panginoon Diyos. Never niya po makikita kung ano yung kabutihan na ginagawa ng Diyos sa kanya. At masasabi niya na ang kanyang buhay Krisyano ay hindi po mabunga. At hindi po masasabi niyang masaya ang buhay niya sa Krisyano. Kapag ang isang tao ay tutuloy na nagiging alipin ng pagkakasal. Kaya sinabi na po sa Pablo sa mga manilingkod ng ating Panginoon, lagi natin ma-realize yung ating ginagawa sa araw-araw. At ang sinabi niya is panumbalik sa Diyos. Tayo po ay hindi perfect ng tao. At masasabi natin na lahat ng ginagawa natin ay mabuti. Tayo po yung ating misa sa ating puto ng ating buhay na tayo po ay nagkakasala. At kuminsan yung pagkakasala na yung kapag ating po hindi napapabayaan natin ay yung pinag-uugat at magsisimula ng ating malalim na paglayo sa ating Panginoon. Kaya sinabi pa ng ating Panginoon ni Pablo sa mga mananampalataya na dapat natin alalahanin palagi na lagi tayong maging matuloy sa paningin ng ating Panginoon. At meron po akong apat na bibigay po sa inyo patungkol po paano natin i-repress yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Yun ang po yung pag-ibig sa nakaraan ng may pasasalanan. So, katulad nga na sinabi ko kanina, paano ba natin pasasalamatan year 2025 from January to December? At karamihan po sa akin talaga lumakas sa matinding pagsubok. Diba? At siguro kung gagawin lang natin yung mga bagay na mabuti, ay hindi lang sasabihin natin. Diba? Kasi mabuti. Maganda. Blessing. At yung mga bagay na bakit tayo natin maalala kasi para sa atin is stress. Diba? Yung mga bagay na hirap tayo. Yung halos lumagapang tayo hindi natin alam kung ang gagawin natin. Yung halos hindi natin alam kung ano yung dapat natin gawin para makasurvive tayo. At kung bibigyan tayo ng dayan, ay susulat natin. Malamang ay susulat natin, yung mahuhuling bagay lang at pinipili yung mga bagay lang. Pero katulad na sinabi ngayon is, lahat ng bagay na nangyayari po sa atin, dapat natin ipagpasalamat. Yung paglingon sa nakaraan na may pasasalamat, maging negative ba yan o maging positive ba yan. Ang sabi ng Panginoon is, i-treasure mo. Kasi sa panahon na ikaw ay dumanas ng ganyan, hindi kita iniwan, hindi kita pinabayaan. Lagi akong nandun. Ano man yung batay mo, nandun ako palagi. Ang sabi po, sa kabila ng mga pagsubok at kabiguan at tagumpay, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Ang year-end ay panahon ng pasasalamat. Hindi lamang sa mga biyahe na tanggap, kundi pati sa mga aral na natutunan. So tama naman po yun. So kung babalikan nga natin yung panahon na ito, just masabi natin, Lord, I'm blessed 2025. Sabi nga rin, mahalas sa akin ito based on 2025, sana ito nangyari 2026, i-bless naman ako. So para sa atin, tayo mga mananampalataya na iniwala tayo na mabuti pa masama yung nangyari sa buhay natin, isang biyaya. Ang sabi po ng awit, chapter 107, verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. So napakaganda po ng sinabi po ni Haring David, nang siya po ay dumating sa matinding pagsubok, sa kabila ng kanyang naranasan, hindi nawala sa kanyang puso, hindi nawala sa kanyang kaisipan, na laging purihin ang ating Panginoon, na laging pasalamatan ng Panginoon sa araw-araw na kanyang buhay. Hindi nawala sa kanya yung pagmamahal sa Panginoon, na pagkamat ang kanyang kalagayan ng panahon na yun ay napakahirap. Pero lagi siya nagpapasalamat sa ating Panginoon. Isang aral po ang itinuturo po sa atin ng verse na ito is, paano ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Diba? Minsan tayo po, minsan pinapasalamatan lang natin yung mga bagay na masaya para sa atin. Laging pagmamahal para sa atin. At kapag tayo po ay lumati sa punto ng ating buhay na tayo po ay nakaranas ng mga pagsubok, nakakatawa po ba natin magpasalamat sa ating Panginoon? Hindi po ba minsan hindi? Kasi alam natin na mahirap magpasalamat kapag ikaw ay umiiyak. Mahirap magpasalamat kapag ikaw ay nasasaktan. Pero sinabi po ni Haring David, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ito na laging tapat kailanman. So yung katapatan ng Panginoon, hindi magbabago. Ano man yung kalagayan po natin, ano man yung pinagdadaanan po natin, yung katapatan ng Panginoon
ayun po yung magmamotivate sa atin para magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod na ginagawa sa ating Panginoon. Nakakalungkot po ako sa panahon ngayon. Kasi marami po mga mananampalataya, ang kanilang pagsisimbi sa Diyos ay sa mga bagay lamang na mabuti na dumating sa buhay po nila. At isang bagay po, pag tinanong mo po sila, isang bagay na ayaw nilang maranasan. Yung bagay na po sila ay dumating sa worst na situation ng kanilang buhay. Ayaw nila yun. Nakakalungkot kasi may mga Kristiyano po na hindi nila naiintindihan at nauunawaan kung ano yung ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano. Na kailangan dumating sa punto ng iyong buhay, na kailangan ka dumanas sa matitinding pagsubok. Na kung saan isasalain ka ng ating Panginoon. At para sa kanila ay sinasabi lang nila, aking bubuhay sa Panginoon because of my blessed. At kapag ako may matitinding pagsubok na sa aking buhay, sila po ay nakakalungkot, nawawala sa Diyos. Magbabago ang kanilang relasyon sa Panginoon. Nandun yung nalalamig, nawawala ng kanan. Na malalangin, nawawala ng kanan, magbasa ng salita ng Panginoon. And yet, nawawala rin ang panahon na magpuri at panalangin sa ating Panginoon Jesus. Kasi para sa kanila, ayaw nila ng gano'n. So sinasabi po sa atin ang ating Panginoon na sabi ngayon, times of refreshing. Mag-refresh tayo kasi kabuti mo Panginoon sa akin. Napakabuti mo sa akin, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Sa kabila ng nangyayari sa aming bayan, sa aming bansa, pero yung aming sambayanan ay mayabang. Maraming taong nagugutom, pero aming pamilya hindi nagugutom. Maraming taong yung nakaramdaman, pero ang pamilya ko po wala nang nakaramdaman. Bagaman napakahirap ng buhay ngayon, napakayang security ng bawat tao ngayon eh, hindi po maganda. Pero yung pag-iingat ng Panginoon. Pagkakas minsan, kinakatok tayo ng Panginoon. Pero dapat po natin ipagpasalamat at purihin ng Panginoon sa kabutihan. Kaya ang Panginoon ay nandito pa sa atin. Medyo mabilis po kasi talagang pinipin ko lang po talaga na i-preach ng gospel dito. Number 2 po, pagtatapat sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Gaano ba tayo nagtatapat sa Panginoon? Gaano ba natin sinusurrender sa Panginoon? Una-una po yung ating mga witnesses. Gaano ba natin dinilito sa Diyos? Kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok, kapag tayo po ay nasa gitna ng trials, natin pong nararanasan, tayo po ay nagpupursip pa rin sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Tayo pa rin may nakitiwala pa rin sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na hindi po nararanasan. Tayo pa rin may masikasig na nalala natin. Kung tayo nag-devotion sa 6 o'clock ng morning and then 6 o'clock ng the evening, nag-pray pa rin tayo in spite na tayo po ay nakakaranas ng pain na hindi mo na alam kung saan kukunin, saan kukutin. Yung bagay, yung solusyon ay nahanap mo para malusultay ng isang problema yan. Magtatapat pa rin kaya tayo sa ating Panginoon. Sabi po, hindi naging perfecto ang taon. Ako naman po yun, hindi perfecto ang taon sa atin. May mga sugat, luha, at pagkatalo. Ngunit ang Diyos ay malapit sa mga nasasaktan. Ang pagtatapos ng taon ay patunay na tayo ay kanyang iniingatan. So, totoo po yun. Maaaring sa ibang tao na yung worse sa kanila yung taon na to. Pero tayo mga Christian, kahit kami nangyari sa atin, nandito pa rin tayo. Alam mo ba? Makita natin na kahit na medyo financially, medyo down tayo. Diba? Kahit even yung ating iglesia, maraming pinagdaanan. Especially dito sa ating pong finances naman. Marami tayong pinagdaanan. Pero hindi nagkulang ang Diyos. Diba? Napoprovide natin yung mga dapat nating bayaran. Diba? Gano'ng katapat ang Diyos sa atin? Gano'ng kabuti ang Diyos sa atin? Ay dabog lang natin kami is magtapat tayo sa Panginoon. Lagi tayong lumapit sa ating Panginoon na tayo po ay nangangailangan palagi ng guidance ng ating Diyos. Masahin ko ng Awit chapter 34 verse 18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at ibinibigo ang walang pag-asa. So kung tayo po ay
ating pong kilala ang ating Panginoon. Tayo yung mayroong pagtitiwala sa ating Panginoon. Walang bagay na hindi natin patatatunggayan. Kaya minsan nagkakaroon ng pagbabago sa ating pong nararanasan. Dahil unang-una po, ang isang tao, kapag lalo na sa doon sa gitna ng battle ng kanyang buhay, isang bagay yung nawawala po sa kanya. Yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi hindi kanya yung sitwasyon ng kanyang kalagayan. Kumpara doon sa sitwasyon na kayang ayusin ng Diyos sa buhay. Kaya minsan dahil nasa sidetrack siya ng mga bagay na kanyang nakikita, ang focus naman niya is yung mga bagay na kanyang nakikita. At hindi niya nakikita yung miracle sa kanyang likod. Ngayon kami ng Diyos ay nakakatag tumabay po sa kanya. Kaya minsan nakakalungkot kasi kung tatanungin mo ngayon yung mga mananampalataya is 70% daw ng kanilang spiritual na relasyon sa Panginoon ay hindi po maayos. Maraming, dahil sa panahon ngayon, napakarami po mga Christian in the world. Dumidepende na naman sila doon sa kanilang feelings. Dumidepende naman sila doon sa kanilang kalagayan. Kaya, hindi ganun ka-epektibo yung mga mananampalataya ngayon sa panahon natin ngayon. Dahil nakadepende lamang sila doon sa bagay na kanilang nakikita. So sa atin, sa PMC, nakita natin na sa sayang hindi po ganun. Salamat sa Panginoon. Kasi yung paglago ng ating pong ministry sa Panginoon, nakita po naman natin yan. Unlike yung mga for the past years na tayo po ay talagang totally hindi po nalalagay yung numbers natin. So ngayon, dami po, nakita po natin, napaka-busy ng ating pastor. Daming kaluluwa na kung kayo po i-join every Wednesday, nakikita ko kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa sayon, kung paano kumikilis yung Holy Spirit. Maraming mga open ng Bible study, maraming join dito, maraming open ng Bible study. So ibig sabihin po niya, na talaga yung goodness ng Panginoon nasa sa iglesia po niya, nasa sayon. So dapat po natin, ang dapat po natin makita is ano po yung nagiging part po natin para yung ginagawa ng Diyos na paglago ng ating iglesia ng Diyos ay patuloy na maging part po tayo para makita po natin maging bahagi ako doon sa magandang restoration na ginagawa ng Diyos sa iglesia. Kaya sabi ng Panginoon na ang bagay na yun ay gagawin ng ating Panginoon kung makikita po natin, i-reflect natin kung gaano mabuti ang ating Panginoon. Number 3 po, pagsusuri at pagsisisi bago magbago na ako. So sa atin po, ano po yung dapat natin iwanan? So sa atin nga is, kung meron daw dapat iwanan sa year 2025, ano po ba yung mga bagay na yun? Pagsusuri at pagsisisi bago magbago na ako. Ano ba yung ating pong dapat gawin? Ang year ay panahon ng self-examination. Ano ba yung dapat natin examine sa ating mga sarili? Ito yung panahon ng mag-reflect tayo. Ano ba yung hindi ko nagawa na pinapagawa ng Diyos itong 2025? Naghagot ko palang gawin. Kasi yung pala yung task hindi sa akin ng Diyos. Ano ang mga ugali? Ano ba yung mga ugali na dapat kong baguhin? Na meron ako na minsan nagiging static lang ako para hindi mag-glorify yung pangalan ng aking Panginoon Jesus sa mga tao na nakakita at nakakilala sa akin. Kasalanan o desisyon, kailangan iwanan. Ang pagsisisi ay pagbubukas ng pintuan sa pagbabago at kalayaan. So ito po yung panahon kung saan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na examine po natin ang ating mga sarili. Kung tayo po ay nagkaroon ng takot, tayo po ay nag-agaw-agaw doon sa pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung gusto ng Panginoon na magano po tayo, mag-level up po tayo. Eh naman talaga ang plano ng Diyos, di ba? Kaya po ba? Lahat tayo mag-level up. Agree po ba? Agree po ba? Kayo sa maganda na. Paano po tayo? Kaya po tayo mag-level up. Di ba? Kasi
naniniwala po tayo na may purpose ang buhay po natin. At bawat isa sa atin, ibinigay ng Panginoon ng numbers. Ulit-ulit na rin po sinasabi ko. Numbers na kung saan ay kailangan magaling tayo ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Kasi tayo yung light. Tayo may hawak ng torch. Diba? Yung torch na sa atin. Sino ba yung torch? Si Jesus Christ. At kapag hawak natin yung torch, yung relationship natin sa Panginoon ay maganda. Hawak-hawak natin sila sa buhay natin. Naliliwan natin yung mga taong nasa kadiliman. At dapat po bilang bahagi tayo ng tayo po ay torch bearer. May qualification po yun para po tayo maging torch bearer. Kailangan po is talagang nasusunod natin yung plan ng Diyos sa buhay pa natin. Sabi natin na may bagay na hindi natin nagawa noong year 2025 na dapat natin gawin ngayon. Dapat ba tayong pag-ibayin pa natin ang ating oras sa pagbabasa ng Biblia? Kulang ba tayo ng panahon sa ating devotion? Dapat ayusin natin yan. Dahil the more na lumalalim tayo sa ating devotion, the more na lumalalim tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, yung benefits na makukuha natin guys, naging deeper and deeper and deeper and deeper tayo dun sa ating pagkakilala at relasyon sa ating Panginoon, na kung saan kahit anong klaseng pagsubok ang dumating sa buhay mo, basta malalim ka, basta marami kang mga salita na pwede mong ipanglaban doon sa mga bagay na negative na dumating sa buhay mo, meron kang shield na panglaban doon sa buhay sa umatake sa buhay mo na nais sirain yung family mo, yung relationship mo sa Panginoon, even yung personality mo, sinisira na ng mga negative na dumating sa buhay mo. Kapag ikaw ay rooted sa Word of God, ikaw ay malalim sa devotion, walang bagay na hindi mo matatagumpayan. Kasi dahil ka nakikinig at dahil ka numulood sa Panginoon, dahil ka nangihingi ng instruction, Lord, anong gagawin ko? Anong plano mo? Napakaganda po na lagi tayo nag-inquire sa Panginoon, Lord, anong gagawin mo sa akin sa magkapong ito? At kapag sinabi ng Panginoon, ito gagawin mo, ito gagawin mo, nagiging defensive ka. Hindi madali makapenetrate sa'yo yung pagkakasala. Kasi dahil kang may instruction na hinihingi sa ating Panginoon Jesus. Kapag observado, kapag ikaw ay hindi nakapag-pray, hindi nakapag-devotion, maghapon, napaka-akasalanan mo. Napakadali mong matukso. Napakadali mong matay. Madali mag-init ang ulo mo. Pero kapag ikaw ay nakapagbasa ng Biblia at meron kang malalim na devotion sa Panginoon, kahit anong negative po nakita mo, ibig sa trabaho. Katulad ng isang araw na alis kami ng Juda nang pumunta kami ng Batangas. Sabi sa akin, kapitbahay ko, pumunta ata kami ng Christmas party ng Morong. Sabi ng kapitbahay ko, paalis naman yung mga mayayaman. So sabi ko, magkaroon ako ng sasakyan, mayroon lang agad. Dati hindi naman siya ganun. Napakaganda ng aming samahan. Pero nagsimula yun, magkaroon ng sasakyan kasi yung sasakyan kasi nakaparang sa tapat ng bahay niya. Pero pwede naman po yun. Kasi lahat naman po pwede. Papaglabas ako ng musga. Ewan ko bakit yung insecurity niya sa akin. Nung magkaroon kami ng sasakyan, parang nag-iba. Parang lagi sa akin, isa ng paparinig. Minsan, parang negative na rin sa akin. Sabi sa akin ngayon, wala lang pansin. Sabi ko, ano may problema? Kapag ano naman yung meron sa bahay, kung ano yung blessing, sinishare naman namin sa akin. Pero kapag yung ibig sabihin na is, may mga tao talagang sisira sa araw. May mga tao talagang sisirain yung relasyon mo sa Panginoon. Totoo yun. Dulo ko kasi ganun ko. Kapag mayroon kasi kalbahin namin, kapag mayroong malaking punong umani ako ng patola, umani ako ng bugas sa kalbahin namin, umani ako ng laka. Yung mga kalbahin namin, binibigyan namin, hinahati-hati ko yun. Kasi kapag yung, hindi ko sa pagmamalaki ko, pero pinapakita ko talaga yung kabutihan ng Panginoon. Kapag umuulan din, yung aan kasi sa amin, yung screen na yung mahaba, parang limang bahay. At minsan kapag sa sobrang ulan na, ano po yun, nalulumot. Ang gagawin ko is kubahin ko yun. Mula doon sa dulo, hanggang sa dulo, is kubahin
Ako lang po gumagawa ng hindi po sa mga malaki. Pag umuulan kasi para makita ng mga kabayan namin yung ginagawa para sa amin. Tapos nagwawalis ako pag uyalis kayo tapat na bahay, hanggang dulo, wawalis ko yun. Pero ganoon pa rin po sinasabi. So, ibig sabihin po lang is talagang may mga bagay talaga na hindi mo pwedeng i-place yung tao. Kaya nga sinasabi ko is, sabi ko, Lord, dapat ko bang tagdagan yung pasensya ko para mapakita ko na sabi nga ano ibigay natin dun sa kabibayan natin. Sabi ko, sige, pag mayroon tayo nabili dun sa morong putas, bigyan pa rin natin yung kabibayan natin. Hindi ko alam kung bakit ko natin sa akin. So, ibig sabihin po na is, ganoon po talaga na kailangan magkaroon po tayo natin ng self-examination dahil nasa sa atin ang ating Panginoon at ang gusto ng ating Panginoong Jesus lagi nakikita ay nalataas ang kanyang pangalan. Kaya napakahalaga po na po tayo po ay mas maging malalim po tayo sa susunod na taon. Dahil ang naman natin habang papalapit yung araw ng ating Panginoong Jesus, pahirap ng pahirap ang buhay. At lalo yung persecution ng mga mananampalataya ay lalong hihigpit. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Nagtagayin po natin yung ating oras at panahon. Sila kausapin at manalangin at mabasa ng ating salita ng ating Panginoon. Dahil walang ibang magbibigay po sa atin ng lakas, kundi ang kanyang salita. Kundi ang kanyang mga pangako. Kaya tayo magiging matagumpay ng mananampalataya. Sa Ibon Awit, chapter 139, verse 23, O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. So sa Ibon David, lagi niyang nire-represent yung kanyang sarili sa ating Panginoong Jesus. Lagi niyang sinasabi, lagi mo akong suriin, lagi mo akong siyasatin, lagi po natin ipasayasan o pasuri sa ating Panginoong Jesus yung laman ng ating puso. Ngayon ba? Dahil minsan, yung isip madaling mabago. Diba? Nakako ba? Yung isip madaling mabago. Isa kapag desisyon tayo, ito pwede natin mag-change yung desisyon natin. Pero isang bagay ang mahirap mabuhin. Yun naman, ang puso ng isang tao. Diba? Isa umaabot yan, mahabang panahon. At kung minsan, kapag hindi na natin makontrol naman ang ating puso, ay nakaka-apekto po sa atin yan. Kaya nasabi kung ano ba yung laman ng puso, ay hindi na lumalabas sa bibig ng isang tao. Diba? Kaya napaka-inisip kasi natin, madaya yan. Isang pwede magbago. Yung puso natin ay totoo. Kung tayo ba'y galit, papakita natin galit tayo. Diba? Kung tayo ay gusto sabihin na hindi maganda, sabihin natin kasi yung naman ang ating puso. Kaya sabi ni Haring David sa ating Panginoong Jesus, lagi mo masiya sa atin. Alam mo mga kainisip. Pagkasama ng kanyang isip, ang kanyang naman ang kanyang puso. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Dahil bidesisyon tayo at gumagawa tayo ng mga bagay na akbang base sa naman ng ating mga puso. Kaya napakahalaga po sa atin na kung darating na taon, lilipas ng year, darating na year 2026, sa pag-celebrate po natin, panibagong taon, ang bawang po is, kapahin natin ang mga natin ng puso. Diba? Kapahin natin, Lord, walang itong laman ng puso ko ang hindi na. I pray na kung ay pagmamalos ng isa, lalo pa, managlagan. Kung kulang pa yung ginagawa ko para sa bigyan mo ako ng lakas na malagdagan ko yung ginagawa ko para sa dahil lahat ng bagay na gagawin ko, alam ko, hindi mababayaran. Ano yung sakripisyo na ibibigay ko para sa hindi ako mingi ng blessing. Gagawin ko yun. Hindi mo kailangan i-reward yung gagawin ko ever para sa gagawin ko yun Lord kasi mahal kita. At nais ko manikot mahal sa'yo. Ewan mo ba? Dito po akong pumapas, pagbibitiw sa nakaraan at paghahanda sa inyong harap.
pagpipigil sa nakaraan at pag-aanda sa hinaharap. Hindi natin madadala ang bigat na nakaraan sa bagong taon. Ang Diyos ay may bagong simula para sa kanyang pangalan. Sino ba yung mga anak ng Diyos? Ngayon, ang pagpapatawad, pagtitiwala ay susi sa pag-usap. So, number one po talaga, lagi pong sinasabi ng ating Panginoon isip, mapanakot po tayo. Kung meron po tayong tao pa na hindi mapapanakot, yung mga tao ayaw natin makita, yung mga bagay na naging ideya para umusap tayo. Dahil hindi po tayo talaga uusap kapag tayo po yung magalit sa puso po natin. Minsan, hidden yan eh. Nakatago yan. Diba? Hidden yan eh. Minsan, hindi makikita yung bagay na yun sa personal mo. Ikaw lang ang nakakaalam ng bagay na yun. Kung meron kang hinanakit o bagay na hindi mo marilis. Kaya nga sa panahon na ito is magbibitaw sa nakaraan. Kung ano na yan, ibigay na natin sa Panginoon. At kamipin natin na lahat ng nangyayari yun, may plano ng Diyos. Kasi kung isang bagay ng paniniwala ko, kapag hindi ka looban ng Panginoon, hindi niya kaya mangyari sa iyo yung lahat ng iyon. At gagawa ng Panginoon ng paraan para hindi mo maranasan yung bagay na yun. Pero inaalam ng Diyos na tumakas sa ganun kasi may gusto siyang makita sa bawat sa atin. Kung gaano pa tayo magpatawad, kahit gaano kabigat, kahit gaano kahirap yung bagay na yun, ay kaya natin magpatawad po. Isaiah po ng Isaiah chapter 43 verse 18, ito ang sabi niya, ilibing mo na, ilibing ko. Sinabing ilibing, nakalimutan. Ilibing mo na sa limot at huwag na alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. So napakatagal na pala ng panahon na yun na kailangan natin limutin at mag-move forward na tayo sa ating pong paglilingkod na ginagawa sa ating Panginoon Jesus. Conclusion po. Mga kapatid, sa pagtatapos sa taong ito, tayo tinawag na magpasalamat sa katapatan ng Diyos, magtiwala sa Kanya sa gitna ng pagsubok at magsisi at magbago kung saan tayo nagulong. Tayo inaanyahan din bitawan ang nakaraan at harapin ang bagong taon na may pag-asa at pananampalataya sapagkat ang Diyos na ating pinalilingkuran ay hindi nagbabago. So mga kapatid, tawanan sa paglipas ng December na ito, sa bagay yung nais ng Panginoon, mag-look back tayo. Ano man yung naranasan natin, mahirap ganyan, blessing ganyan, sa bagay yung dapat natin ipapasalamat sa Panginoon. At dumaan tayo doon, nang naranasan natin. Diba? Hindi tayo magpapasalamat sa Panginoon dahil blessing lang. Yung natagap natin. Ngayon magpapasalamat kung ang pinagdaanan mo yung napakahirap. Ayawan mo yun, tatalikuran mo yun, tatakbuhan mo yun, kasi mahirap yun. Pero isang, ang gusto ng Panginoon, ano ba yung alagayan na iyong pinagdaanan? Dapat maging mapapasalamat tayo dahil minatutunan tayo, nakita natin, naranasan natin kung paano kumilos ang Panginoon sa panahon na hindi natin kaya. Ngayon po ba? Samahin po ako sa panalangin. Maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat Panginoon sa isang taon. Nakabutihan, katapatan mo po sa amin. Nakita po namin, Lord, yung pag-iingat po sa amin. Maraming bagay kami pinagdaanan. Lord, talagang tapat ka sa iyong pangako. Na iyong mga anak at mga pinili mo, Panginoon, na iingatan mo, Panginoon, na naranasan po namin. Dahil mong event na nangyari po sa aming bansa, Panginoon. Dahil mga sakuna na nangyari. Na kung saan, Panginoon, nakita po namin ang iyong kamay na kami inaalagaan. Tulad ng isang agila na kami ay tinatapos sa iyong pakpak. Ganun po namin naranasan, Panginoon, ang iyong kabutihan. Pero Lord, sa kabila ng lahat ng iyon, Panginoon, kami po ay nakagawa pa rin ang
patuloy, Lord, na naligan namin yung araw ng oras sa iyong Panginoon. Lalo kami maging malapit sa iyong Panginoon. Mas lalo kami maging masipag sa iyong magawa ni kainatan sa amin, Panginoon. Sa bawat ministeryo na tinalaga mo kami, Panginoon, maging mabulang mo kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na sa akin ko ng buhay. Ikaw lagi ang mapaya. Ikaw ang makakita, Panginoon. Ikaw maraya po sila, Panginoon. Pinupuli ka namin, pinagkakita ka namin. Ito po ang aking panalangin sa iyo,